Circle. Yan. Pasok tayo sa kwarto ni Alex and magugulat kayo kung gaano na naman kagulo dito. O hindi ba? Grabe yung gulo na naman. Nakita nyo? Ayan o. So, dito muna ang uunahin kong ayusin. And before that, i-explain ko muna magde-December na, no? Siguro mga 1 week na lang December na. So, ang ginagawa ko talaga, nagdi-declutter ako and inaayos ko yung mga gamit. So, ngayon ako sinipag. Although may sakit si Alex ngayon, pero ngayon ako sinipag kasi nandun naman siya sa baba. Tapos na siyang uminom ng gamot. And ngayon, sinipag ako ayusin yung mga gamit. Kasi talagang kahit sa baba ako, kahit hindi ko nakikita, alam ko na magulo sa taas, parang hindi ako komportable. So, aayusin ko muna. Nag-lipstick na nga rin pala ako. Kasi medyo maputla, ang pangit naman tignan, and ganito na lang yung hair ko kasi hindi na siya ganon ka-straight dati, so tinatali ko na lang ng ganyan. Hindi naman siguro kayo maselan, ano? So yan, ayusin ko muna yung mga kalat and then ipapakita ko sa inyo kung ano na yung natapos ko. I'll be back! So, ayan po, tapos ko nang ayusin yung kwarto ni Alex. And dito ko nga pala na nilagay yung Shura kasi to. Kaso, halos lahat ng sapatos dyan kay Kiara and kay Aya. Meron pa kami Shura sa baba na medyo mas maliit. Ayun yung ginagamit namin sa akin tsaka kay Alex. Kasi syempre hindi naman lahat ng sapatos nilalagay doon, di ba? So, may space pa. Ngayon, sabi ko kay Kiara, kasi nandun na yun yung Christmas tree ko sa may sala. Sa sala kasi nakalagay to. Ngayon, nandun pa yung Christmas tree ko, inakyat ko muna dito. Ngayon, pag wala na yung Christmas tree, ibababa ko ulit to. So, ganun lang.
So, ayun yung box nung Christmas tree. Tapos, dito sa baba, hindi nyo nakikita, ayan. Meron pang Christmas decor dyan. Yan yung parang mga dahon-dahon. And then, yung isa nilagay ko doon. Yung lalagyan ng box ng Christmas tree. Eh, di ba ginagamit ko pa yung Christmas tree? Kaya, sa susunod ko na ililigpit yung talagang lalagyan nila. So, ayan. Naayos ko na dito. And, yung susunod natin nga ayusin na yun, medyo matatagalan ako doon sa kwarto ni Aya. Kasi doon ko tinambak yung mga extra, extra things. So, doon naman tayo sa kabila. Wala nga pala ako na-declutter dito. So, baka sa kabila meron ako ma-declutter. Pero babalik pa rin ako dito mamaya. Titignan ko kung meron akong pwede nang i-declutter. So, ayan. Meron pala, sandali. Ito nga pala, oh. Yan. Mga pinagliitang damit ni Alex. And, ibibigay ko sa nangongolekta ng basura sa amin. So, yun. Meron na akong isang bag. Tingnan natin sa kabila kung meron din akong maidodonate. And, meron akong madideclutter. Dito naman tayo ngayon sa kwarto ni Aya. And, dadan! Ang daming kalat. Ayan ang aayusin ko. O, diba? Nagsiksikan na talaga. Eto, yung dalawang bag na yan, idodonate na raw ni Kiara. Eto na lang ang titignan ko. And then yun, naayusin ko. And dito. Diba nagkalat? Yan. So, ayusin muna natin. And ayan, medyo nabawasan na po. Wala na yung malalaking plastic bag dito, garbage bag, and yung ibang laundry. Eto, itutupi ko yan eh. Tapos eto plantsahin ko, tsaka yan. So, mag-aayos pa rin ako kasi kinalat ni Kiara yung mga gamit ko doon. So, ayusin ko muna. Walisan ko muna yung sulok. Walisan ko yung sulok, tapos ibabalik ko ulit.
Etong side naman ang aayusin natin. So, pansamantala, ilalagay ko muna dito yung mga tupiin ko, lalagay ko muna dito kasi aayusin ko yung kalat doon. Mag-aayos uli ako as in yung details na. Kasi yung mga talagang siguro mga next year, yung mga talagang hindi nagalaw ngayong taon dyan sa loob ng cabinet, yung mga hindi nagamit ngayong taon, and next year itatapon ko na or idodonate ko na kasi hindi nga nagagalaw. So, ibig sabihin, hindi na kailangan. And uuwi kasi si Aya ngayong weekend. So, itatanong ko na sa kanya kasi biglaan yung pag-alis niya. So, itatanong ko na sa kanya kung ano talaga yung pwede nang i-donate at pwede nang itapon. Tinambak ko lang lahat kasi sa tinambak ko lang lahat sa cabinet niya. Kasi nga, bigla siyang umalis. Eh, hindi ko naman naitanong na kung ano yung mga dapat itapon doon at i-donate. Ngayon, yung cabinet niya, ayun yung gagawin kong storage para yung ibang mga nakakalat dito na mga gamit, ilalagay ko na sa loob ng cabinet para hindi nakakalat na ganyan. So, tapusin ko muna to. And, balik ako sa inyo. Ayan, at last, patapos na ako. Eto na lang mga blanket. And then, tapos na. Konti lang naman siya, kaso naging very busy kasi ako. Kaya hindi ko na asikaso. So, ganun talaga tayo, mga mami, minsan. Natatambakan ng gawain, naiipunan, kasi hindi agad na itutupi. Ayun lang naman yung ayun lang naman yung nakakapagpagulo sa bahay, yung mga gawain na hindi agad nagagawa. Kasi kung magagawa mo agad, hindi siya dumadami, hindi clutter. So, ayan. So, parang mali na yung tupi ko. Pwede na yan. And, ayun. Ay, tapos na. So, ito, damit ko and damit ni Alex, dadaling ko sa baba. Ito, dadaling ko sa cabinet ni Alex kasi ito yung ginagamit namin comforter ngayon. So, hindi siya masyadong makapal, kagaya ng comforter. Parang fleece, lang siya. Fleece blanket lang. Sarap ng hangin. Pumapasok. Hindi kasi ako nag-AC. Ayan o. Naka-off yung AC kasi maganda yung panahon ngayon, mahangin. Sana araw-araw ganyan And then, eto naman. Eto, damit ni Kiara.
And eto yung mga planchahin ko. And eto, damit ni Alex. So, yan na lang. Wala nang masyadong kalat. Yay! Sana mag-stay siya ng ganyan. Sandali, ayusin ko muna ha. Tingnan nga natin kung maayos na yung kwarto ni Aya. Taran! O, diba? Wala nang kalat. Again. Take 2. Tingnan nga natin kung maganda na yung or maayos na yung kwarto ni Aya. Taran! O, diba? Wala nang kalat. Yung maraming damit dito. Okay na siya. Yan. Eto, lalagyan ko ng hangeran ko pagka nagpa-plancha ako. So, ayan, may naiwan akong mga planchahin, mga damit ni Alex. Eto, laruan niya, hindi niya ginagamit. Ayan, nabanggit ko na kung ano yung mga yan. Mga comforter, foam mat, pillows, diyan ko nilagay. And then, dito kasi ako nagpa-plancha sa taas. So, nandito yung ironing board ko and yung plancha kasi may AC. Pag summer kasi sobrang init. Ang hirap magplancha. So, yan. And then, eto, may planchahin akong naiwan. And eto na nga, inayos ko na yung table ni Aya. Eto, mga printer. Pero bibilang ko pa ng ink kasi wala ng ink. Tapos, eto yung coupon band. So, dyan ko na nilagay kasi si Alex hindi maabot. Dati nakalagay dito. So, nagkakalat dyan. Kaya dyan ko na nilagay. Yung nasa sulok, itong mga to, sa susunod ko na ayusin. Dyan ko lang muna siniksik. So, ayan na po. Mas maayos na. Wala nang kalat. O, diba? Basta liligpitin mo lang kasi agad eh. So, ayan. Off na natin ang ilaw. Ayan. And dahil nagliligpit ako sa kwarto ni Aya kanina, ito yung mga nakuha kong mga comforter and towel and bed cover. So, dito ko kasi nilalagay sa kwarto ni Alex. So, lalagay ko muna. Wait lang po. So, ito yung ginagamit namin ngayon na pangkumot. Hindi na yung blanket kasi sobrang kapal ng blanket. Yan. Puro fleece ato. Puro fleece blanket to. Ayan, nalagay ko na yung mga fleece blanket. Ngayon, ito yung nakikita nyo, electric drum set ni Aya yon. So, plano naming ibenta na lang. Eh, nilagay ko muna dyan para naman hindi masyadong maalikabukan dito. So, nandyan lang muna siya. Pag nawala na yan dyan, mas marami na akong mapaglalagyan ng fleece blanket. And dito naman tayo sa kabila, ilalagay ko yung mga bed cover and yung mga punda. Sadali lang po. Ayan. And ang gulo na naman niya. Ewan ko ba kung paano sila kumuha ng... Hindi ko alam kung paano siya kumuha ng bed cover and pillowcase. Bakit nagkakaganyan? Bakit hihiwa-hiwalay? So, ayan. Sandali lang. Ayan. Nakikita nyo ba? Aayusin ko pa rin yan. Ulit. Eto naman, eto kasi yung bed cover ko sa baba. So, ginagamit ko to sa kwarto namin. Hindi ko ilalagay dito. Ang nilalagay ko lang dito yung ginagamit nila Aya, nila Kiara. And ang dami nito. And sana magkasya siya. Pero sa tingin ko kasya siya. Yay! Nagkasya.
And wala na akong battery. So, ayan po. Yan. Nailagay ko na. Yung nasa pinakataas, ayun. Tablecloth yon. Ito naman, pillowcase. Ito, bed cover. Yung nasa baba, mga towel. Yan. So, ang dami ko nang naitapon na mga kasi yung ibang bed cover ko noon, pillowcase, dinala ko from Bahrain. Kaso yung mga ano ko rin, pasensya na, hiningal ako. Yung mga ano ko rito, mga pillows ko dito, maliliit lang. Tapos nag-uwi si Vic ng 2 pillows namin doon. Kaso 2 lang naman. And yung ibang inuwi ko ng mga pillowcases, medyo faded na siya, tsaka medyo magaras na, kaya tinapon ko na. So, yun lang po. And palitan ko muna yung battery ko kasi ubos na. And again, tingnan natin yung inayos ko dito sa kwarto ni Alex. Ito yung kwarto ni Alex. Ayan, wala nang kalat. And this side, wala na rin. So, ayan. Okay na siya. Ito yung lalagyan ng Christmas tree ko. Ito, mga paper bag, ayaw ipatapon ni Kiara. Laruan ni Alex. Ayan, ayan, laruan ni Alex. Pati yung nasa baba. And dito yung mga coloring book and colored paper ni Alex. Ito, mga stuffed toy ni Alex. And yan. Ito, hindi ko maitupi kasi minsan nagpapiano si Alex. So, iniwan ko lang dyan. And then, pansamantala, nandito yung shoe rack. Yung nasa taas, lalagyan ko ng Christmas decor. And the rest, yan. Nakita nyo naman na yan dati. So, yan. Mas maayos na. Off ko na yung ilaw. Tapos na ako dito. Yan. And also, for the second time, tingnan natin yung kwarto ni Aya. Yan. Ganyan din yung ceiling niya. May pa-effect na ganyan yung ceiling niya. And, eto na yung mga gamit. So, nabanggit ko na kung ano yung mga yon. And then, dito sa side na to, yan. Eto, plantsahin ko yan. And, eto na yung table ni Aya. So, ganyan na. Maayos na. Yehey! Hindi na ako maiinis. So, ayan. Grabe kanina dito. Ang daming kalat, ano? So, ayan ngayon. Wala na. Off ko na yung ilaw niya. And eto na po ang mga declutter ko. Ayan. Yan, lahat yan. Eto, mga damit ni Alex at saka ito, mga pinagliitan niya, and the rest, i-donate din. Ibibigay ko na lang sa nagko-kolekta ng basura sa amin. And so, ayan po, nakapagligpit na ako, nakapag-declutter na, wala nang kalat, hindi na maiinis. Hindi na maiinis yung isip ko. So, another tip ko po, may tip ako ngayon, kagaya ng lagi ko sinasabi, na kapag ka may mga kalat, ligpitin ka agad. And, yung nangyari kasi doon sa room na yon, nag-declutter kasi si Kiara ng mga damit niya.
So, tinambak niya lang lahat doon kasama ng ibang gamit ni Aya. And then, at the same time, yung mga pinapatupi ko sa kanya, hindi niya pala natutupi. So, nilalagay niya lang doon. So, ang mangyari, bihira kasi ako makaakyat. Ang mangyari, naipon na ng naipon. So, ganun po ang nangyayari kapag naiipon yung mga gamit na hindi agad naliligpit. So, ang tip ko, kailangan ligpitin ka agad. So, siguro halimbawa kung wala kayo sa mood or kung pagod kayo, at least siguro mga 2 days pwede mong iiwan doon. Pero hindi naman yung sobrang tagal. Para hindi siya nadadagdagan ng nadadagdagan. Lalo na may kasama akong bata. 5 years old pa lang si Alex, magsi-6 pa lang. So, ang tendency talagang kalat pa ng kalat. Lahat gagalawin, lahat ikakalat. So, nadadagdagan ng nadadagdagan, hindi ba? Kagaya ng mga paper kanina na nakita nyo niligpit ko, mga kalat ni Alex yon. So, yun lang po ang tip ko. And, yung mga hindi nyo na kailangan ng mga damit or ibang bagay, pwede nyo pong i-donate para magamit pa ng iba. Kasi sayang naman kung diretsong itatapon lang. So ngayon, ito pong mga na-declutter ko, yung mga idodonate ko, sinasabihan ko naman po yung basurero na kung sa tingin nilang hindi na kailangan, sila na magtapon. So, pagpilian na lang nila kung ano yung kailangan nila or magagamit nila. And yun po, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa akin, and sana talaga na ma-motivate ko rin kayo na maglinis or mag-organize ng mga gamit nyo. Sana nakakatulong din talaga ako sa inyo. And kung sakali po hindi pa kayo nagsasubscribe sa nakakayaman sabihin, pero bakit hindi ba? Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na po. Lagi akong may mga tips na makakatulong sa'yo. And paki-like na rin yung videos ko, and paki-share. And yun na nga, don't forget to subscribe and hit the notification bell para anytime may new videos ako, mano-notify ka. Okay po? And muli po, maraming salamat, and sana hindi kayo magsawa sa kakapanood ng mga videos ko. Thank you po. Ingat. God bless everyone. By the way, singit ko lang ito, no? Pinadala kasi ito ni Vic sa group namin. And then, eto, sinend sa kanya nung dati niyang katrabaho. So, 1992 pa ito. 24 years old pa lang siya dyan. And, kararating niya lang yata yan ng Bahrain. So, ayan o, ang payat pa ng asawa ko dyan. Pero, ang gwapo, diba? Wala, na-share ko lang. At saka gusto ko rin ipakita sa kanya ulit. Na sinama ko dito sa video ko. Ayan o, ang gwapo, diba? Circle.